Sa gilid ng ilog Pasig, sa lugar kung saan dikit-dikit ang mga barong-barong at halos nagkakapatong ang mga bubong na yero, nakatira si Elias, isang mahirap ngunit masipag na karpintero. 25 taong gulang siya, kayong mangi ang balat, payat ang katawan at laging may bakas ng alikabok sa damit dahil araw-araw siyang humahawak ng martilyo, lagari, pako at pinaglumang kahoy. Kasama niya sa maliit nilang tirahan ang kanyang lolo na si Apong Nardo. Mahina na ang katawan nito, madalas sumakit ang tuhod at inuubo kapag malamig ang gabi. Ngunit kahit matanda na, matatag pa rin ang loob nito. Siya ang nagpalaki kay Elias mula nung mamatay ang mga magulang ng binata. Ang bahay nila ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero, plywood, trapal at kahoy na napulot ni Elias sa mga pinagtatrabahuhan niyang construction site. Kapag tag-init, mainit sa loob na parang pugon. Kapag tag-ulan, tumutulo sa iba't ibang bahagi. May timba sa tabi ng higaan, may palanggana sa gitna ng sala, may lumang paldero sa ilalim ng malaking butas sa bubong. Kapag malakas ang ulan, parang tumutugtog ang buong bahay. Patak ng tubig sa lata, kaluskus ng trapal, pag-uga ng yero at lagaslas ng tubig mula sa ilog. Isang umaga, habang nagtatapal si Elias ng butas sa bubong, inudbo ng malakas si Apong Nardo. "Lolo!" tawag si Elias habang mabilis na bumababa mula sa maliit na hagdan. "Uminom na po ba kayo ng gamot?" Ngumiti ang matanda kahit halatang pagod. "Mamaya na, apo. Sayang kung mauubos agad." "Hindi po dapat tinitipid ang gamot." "Hindi rin dapat nauubos ang pera," biro ni Apong Nardo, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Napayoko si Elias. Alam niyang tama ang lolo niya. Kapag bumili sila ng gamot, mababawasan ng pambili ng bigas. Kapag bumili sila ng bigas, minsan gamot naman ang mawawala. Sa buhay nila, laging may kailangang sakripisyo. Pero kahit ganon, hindi naging madamot si Elias. Kapag may sirang pinto, inaayos niya kahit walang bayad. Kapag may tumutulong bubong, tinatapalan niya kahit isang plato lang ng kanin ang kapalit. Kapag may batang walang baon, binibigyan niya ng kalahating pandesal kahit yun na rin ang almusal niya. Madalas siyang pagsabihan ni Apong Nardo, "Apo, baka ikaw naman lang maubusan." Ngulit lagi lang sumasagot si Elias, "Lolo, pare-pareho naman tayong kapos dito. Kung hindi tayo magtutulungan, sino ang tutulong sa atin?" Sa kanilang lugar, halos lahat ay naghihirap. Si Aling Minda, isang labandera, ay may anak na sakitin. Si Mang Olan, isang magbabalot, ay halos hindi natutulog para lang may maibiling pagkain. Si Tomas, dating kalaro ni Elias, ay walang permanenteng trabaho at palaging may sama ng loob sa buhay. Noong mga bata pa sila, magkasama sina Elias at Tomas sa paghawak ng martilyo. Pareho silang tinuruan ni Apong Nardo kung paano magpako ng tuwid, kung paano pumili ng matibay na kahoy, at kung paano gumawa ng simpleng bangkito. Ngunit habang lumalaki sila, unti-unting nagkaiba ang kanilang landas. Si Elias, kahit mabagal, ay matiyaga. Kapag may nasirang gawa, inuulit niya. Kapag napagalitan, natututo. Si Tomas naman ay mahusay din sana, ngunit madali siyang mainip. Kapag hindi agad siya pinaniwalaan, nagagalit. Kapag hindi agad nabayaran, sumusuko. Minsan, habang inaayos ni Elias ang sirang sahig ng bahay ni Aling Minda, dumaan si Tomas. Nakapamewang ito at nakangisi. "Elias," sabi nito, "hanggang kailan ka bang magiging karpintero ng buong komunidad? Lahat na lang tinutulungan mo." Hindi tumigil si Elias sa pagpapako. "Kung kaya ko namang ayusin, bakit hindi? Kasi hindi ka yayaman sa awa. Tingnan mo sarili mo. Ikaw ang laging tumutulong, pero ikaw rin ang laging walang-wala." Hindi agad sumagot si Elias. Tinapos niya muna yung pako bago tumingin kay Tomas. "Hindi naman ako tumutulong para yumaman." "E di para saan?" Tumingin si Elias sa paligid. Nakita niya ang mga batang naglalaro sa putikan, ang mga nanay na naglalabas sa tabing ilog, ang mga lalaking pagod sa kakahanap ng trabaho at ang mga bahay na parang isang malakas na ulan na lang ang kailangan para bumigay. Para kahit papaano, may gumaan sa buhay natin, mahinang sabi niya.
Napailing si Tomas. Malaking salita para sa taong walang sariling maayos na bahay. Masakit yun, ngunit hindi na sumagot si Elias. Totoo naman, wala siyang ipagmamalaki, wala siyang lupa, wala siyang ipon, wala siyang sasakyan para dalhin si Apong Nardo sa ospital kapag inaatake nito ng matinding ubo. Kinagabihan, lumakas ang ulan. Ang tubig mula sa ilog ay unti-unting tumaas. Ang mga tao sa tabing ilog ay nagsimulang itaas ang gamit. May batang umiiyak, may matandang nagmamadaling ilipat ang banig, may inang pinipilit patulugin ng sanggol kahit basa na ang sahig. Sa loob ng kanilang barong-barong, nakaupo si Elias sa tabi ni Apong Nardo. Nakahawak siya sa baso ng maligamgam na tubig para sa lolo. Lolo, sana balang araw hindi na tayo matatakot sa ulan. Tumingin sa kanya ang matanda. Lahat ng mahirap yan ang pangarap. Hindi lang po para sa atin. Sana pati sina Aling Minda, sina Mang Olan, pati mga bata rito. Sana lahat may bahay na hindi basta pinapasok ng baha. Ngumiti ang matanda, ngunit malungkot ang kanyang mga mata. Apo, bihira ang taong nangangarap hindi lang para sa sarili. Pero paano kung hanggang pangarap lang? Dahan-dahang hinawakan ng matanda ang kamay ng apo. Minsan, Elias, ang pinakamalaking biyaya ay dumarating sa panahong pagod na pagod ka ng umasa. Hindi pa tapos ang kanilang pag-uusap nang may kumatok ng malakas sa pinto. Pagbukas ni Elias, isang lalaki ang tumaambad sa kanya, basang-basa sa ulan. Elias, kailangan ka raw sa lumang bahay na bato malapit sa ilog. May sirang pinto at kailangang ayusin ngayong gabi. Doble ang bayad. Napalingon si Elias kay Apong Nardo. Gabi na, sabi ng matanda. Malakas ang ulan. Kailangan natin ang gamot ninyo, sagot ni Elias. Kinuha niya ang kanyang lumang bag na may martilyo, pako at lagari. Binalot niya iyon ng plastik, isinukbit sa balikat at lumabas sa ulan. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang simula ng hiwagang babaguhin ang buhay nilang maglolo at sa buong komunidad sa tabing ilog Pasig. Ang lumang bahay na bato ay nakatayo sa dulo ng makitib na eskinita, malapit sa bahaging mas tahimik ng ilog. Matagal na itong abandonado. May lumot ang makakapal na pader, may bitak ang hagdang bato, at ang mga bintanang kapis ay basag-basag na. Kapag tinamaan ng kidlat ang paligid, saglit na lumilitaw ang anyo nito. Malaki, madilim, at tila nagbabantay sa ilog. Maraming kwento tungkol sa bahay na iyon. Sabi ng matatanda, noong unang panahon daw ay tirahan na yun ng pamilyang may lihim na kayamanan. Sabi naman ng mga bata, may aninong gumagapang sa dingding tuwing kabilugan ng buwan. May ilang pang nagsasabing nakaririnig sila ng huni ng tuko mula sa loob kahit wala namang nakatira roon. Hindi mahilig maniwala si Elias sa ganong kwento. Para sa kanya, mas nakakatakot ang walang pambili ng gamot kaysa multo. Mas nakakatakot ang baha kaysa anino. Mas nakakatakot ang gutom kaysa lumang bahay. Pinto lang ang aayusin. Bulong niya sa sarili habang pumapasok. Ayusin mo lang, kunin ang bayad, uwi agad. Sa loob ng bahay, malamig ang hangin. Hindi ito karaniwang lamig ng ulan. Para itong hangin galing sa ilalim ng lupa. Amoy lumang kahoy, basang bato at ilog ang paligid. Sa bawat hakbang ni Elias, umiinit ang sahig. Nakita niya ang sirang pinto sa likurang bahagi ng bahay. Halos natanggal na ang bisagra. Inilabas niya ang martilyo at nagsimulang magtrabaho. Tak, tak, tak. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng martilyo sa loob ng lumang bahay. Ngulit habang ipinupukpok niya ang pako, may narinig siyang kakaibang huni. Tuko? Tuko? Tuko! Natigil siya. Hindi iyon ordinaryong huni. Malalim ito, buo, at tila may kalungkutang kasama. Parang nanggagaling hindi lang sa dingding, kundi sa mismong ilalim ng bahay. Muling tuminog. Tuko! 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 Napulunok si Elias. Tumingin siya kapaligid. Sino yan? Tawag niya.
kahit alam niyang walang taong sasagot. Muling narinig ang huni, mas mahina ngunit mas malinaw. May maliit na pinto sa gilid ng kusina, halos natatakpan ng lumang aparador. Itinulak ni Elias ito. Kumalampag ang kahoy. Bumukas ang pinto at lumitaw ang hagdang pababa sa silong. Huminga siya ng malalim. Hawak ang flashlight, dahan-dahan siyang bumaba. Sa silong, makapalang alikabok, may lumang banga, sirang kahon, nabubulok na kahoy at mga ugap na tila pumasok mula sa labas. Sa pinakadulo ng silong, may gumagalaw. Itinaas na Elias ang ilaw. Nanlaki ang mga mata niya. Isang malaking tuko ang nakadikit sa pader. Hindi ito tulad ng ordinaryong tuko na nakikita sa kisame ng mga bahay. Halos sinlaki ng aso ito. Ang katawan nito ay nababalutan ng kakaibang kaliskis na kulay pilsak. May sugat ito sa tagiliran at sa noo nito ay may markang hugis susi. Ngulit bago pa makalapit si Elias, may sumuswit sa dilim. Isang malaking ahas ang nakapulupot sa poste, nakataas ang ulo, handang umatake. Nanlamig ang katawan ni Elias. Hindi siya sanay makipaglaban sa ahas. Isa lang siyang karpentero. Ang hawak niya ay martilyo at kahoy, hindi itak o baril. Umatras siya ng bahagya. Ngulit nang makita niyang pilit gumagapang palayo ang sugatang tuko, may sumikip sa dibdib niya. Hindi kita iiwan, bulong niya. Kinuha niya ang mahabang kahoy sa tabi. Nang sumugod ang ahas, buong lakas niya itong hinampas. Sumuswit ito ng malakas, muntik nang tamaan ng binti niya. "Layuan mo siya!" sigaw ni Elias. Muling umatake ang ahas. Napasigaw si Elias nang dumikit ito sa kanyang sapatos, nguit hindi siya bumitaw sa kahoy. Hinampas niya ang sahig sa harap ng ahas. Nagulat ito, umatras at gumapang papunta sa bitak ng pader. Ilang sandali pang nanatiling nakahanda si Elias. Nang masiguradong wala na ang ahas, napaupo siya sa sahig. Hingal na hingal. Dahan-dahan siyang lumapit sa tuko. "Hindi kita sasaktan," mahinang sabi. Tumingin sa kanyang tuko. Ang mga mata nito ay kakaiba. Hindi mabangis. Hindi parang ordinaryong hayop. May lungkot doon. May talino at tila may pagkilalang hindi maipaliwanag. Sandaling umilaw ang markang hugis susi sa noo nito. Napumawang ang labi ni Elias. "Nasaktan ka," sabi niya. "Kailangan kitang dalhin." Hindi niya alam kung paano niya nabuhat ang tuko. Mabigat ito noong una, ngunit nang hawakan niya, tila gumaan. Binalot niya ito sa lumang kumot na nakita niya sa silong at dahan-dahang inakyat. Paglabas niya ng bahay na bato, mas malakas na ang ulan. Hinawakan niya ng mahigpit ang tuko at tumakbo pa uwi. Nang buksan ni Apong Nardo ang pinto, halos mapasigaw ito. "Elias, anong dala mo?" Basang-basa si Elias. Nanginginig ang kamay niya. May putik sa pantalon at gasgas sa braso. "Hindi ko po alam, Lolo," sagot niya. "Pero sugatan siya. Inaatake ng ahas. Hindi ko kayang iwan." Inilapag nila ang tuko sa lumang banig. Kumuha si Apong Nardo ng malinis na basahan at pinunasan ang sugat nito. Tahimik ang nilalang, nakatingin lamang sa kanilang dalawa. "May kakaiba rito," bulong ng matanda. "Hayop lang po ba siya?" tanong ni Elias. Hindi agad sumagot si Apong Nardo. Tinitigan niya ang markang hugis susi sa noo ng tuko. "Hindi ko alam, Apo, pero nararamdaman kong hindi aksidente na ikaw ang nakakita sa kanya." Biglang sumilip ang buwan mula sa makapal na ulat. Isang sinag ang tumama sa katawan ng tuko. Sa harap ni na Elias at Apong Nardo, ang pilak nitong kaliskis ay unti-unting kumislap parang ginto. Napahawak sa dibdib si Elias. "Lolo!" Tumanggo si Apong Nardo, hindi maalis ang tingin sa nilalang. "Anak," mahina niyang sabi, "mukhang may hiwagang pumasok sa bahay natin." At sa katahimikan ng gabi, humuni ang tuko. "Tuko! Tuko! Tuko!" Parang pasasalamat, parang pangako, parang simula ng isang lihim. Hindi agad dumating ang kayamanan, hindi agad nalaglag ang ginto,
Hindi agad nagpakita ang mga perlas at diamante. Sa unang mga araw, ang dumating ay pag-aalala, pagod at takot. Sugatan ng tuko, malalim ang kagat sa tagiliran nito. May gasgas ang isa nitong paa at minsan ay nanginginig ito kapag dumadamping ang malamig na hangin sa sugat. "Lolo, anong ilalagay natin dito?" tanong ni Elias habang nakaluhod sa tabi ng nilalang. "Malinis na tubig muna. Huwag tayong basta-basta maglalagay ng kung ano. Hindi natin alam kung anong klaseng hayop ito." "Hayop nga po ba talaga siya?" Hindi sumagot ang matanda. Tahimik na kumuha si Elias ng malinis na basahan. Pinunit niya ang isa sa dalawang maayos niyang kamisa para gawing bendahe. Nang makita iyon ni Apong Nardo, napailing ito. "Iyan na lang ang maayos mong damit, Apo." "Mas kailangan niya po mayon," sagot niya. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ng tuko. Napangiwi ang nilalang at bahagyang umatras. "Pasensya na," bulong ni Elias. "Masakit, alam ko, pero kailangang linisin." Humuni ang tuko ng mahina. "Tuko, tuko." Hindi tunog ng takot, parang daing, parang nagpapasaklolo. Napakagatlabi si Elias. Naalala niya ang kanyang ina noong may sakit ito. Nakahiga sa banig, pinipilit ngumiti kahit hirap na. Naalala niya ang sarili niyang walang magawa noon kung hindi hawakan ang kanyang kamay. "Hindi kita papabayaan," sabi niya sa tuko. "Kahit wala kaming marami, hindi ka namin papabayaan." Narinig iyon ni Apong Nardo. Tinitigan niya ang apo. Sa mukha ni Elias, nakita niya ang parehong kabutihan na nakita niya noon sa ina nito. May sakit na rin ang puso ng matanda sa dami ng hirap na pinagdaanan nila, pero sa sandaling iyon, may munting init na bumalik sa dibdib niya. Sa loob ng 3 araw, inalagaan ni Elias ang tuko. Kapag umaga, nagkakarpintero siya para kumita. Kapag tanghali, umuuwi siya para tingnan ang sugat nito. Kapag gabi, pinapalitan niya ang bendahe at kinakausap ito. "Nakakatawa nga sabi niyang isang gabi habang nakaupo sa tabi ng aparador kung saan nakahiga ang tuko. "Ikaw pa nga ang kinakausap ko. Hindi ko nga alam kung naiintindihan mo ko." Tumingin sa kanya ang tuko. "Pero siguro mas mabuti na ito. Hindi ka naman nanghuhusga. Hindi mo tinatanong kung bakit mahirap ako. Hindi mo sinasabing wala akong mararating." Mahina siya na natawa ngunit may lungkot sa kanyang mata. "Minsan silab, ay wala ka palang pangalan. Minsan napapagod din ako, pero hindi ko pwedeng ipakita kay Lolo. Kapag nakita niyang nanginginig ako, mas lalo siyang malulungkot." Humuni ang tuko. "Tuko, tuko." Parang sagot, parang nakikinig talaga. Kinabukasan, dumating si Tomas sa bahay ni na Elias. May dala siyang sirang kahoy. "Elias, pwede mo bang ayusin ito? Bayaran na lang kita kapag meron." Agad na tumayo si Elias. Ngunit bago niya buksan ng todo ang pinto, biglang gumalaw ang tuko sa loob. Napatingin si Tomas sa loob. "Ano iyon?" Kinabahan si Elias. "Wala, baka daga." "Parang may malaki." "Lumang aparador lang yun." Sinubukang sumilip ni Tomas, ngunit wala siyang nakita kundi anino sa madilim na sulok. Nandoon si Silab, malinaw na nakikita ni na Elias at Apong Nardo, ngunit sa mata ni Tomas ay parang kumakapal lamang na dilim. Kumunot ang noon ni Tomas. "May kakaiba sa bahay niyo." "Dahil luma," mabilis na sagot ni Elias. Hindi kumbinsido si Tomas pero umalis din siya. Nang magsara ang pinto, napabuntong hininga si Elias. "Lolo, nakita niyo po iyon?" Hindi niya nakita. Dahan-dahang lumapit si Apong Nardo sa tuko. Tumingin siya sa mga mata nito. "Apo," sabi niya, "ang hiwaga ay hindi nagpapakita sa lahat. Kung malinis ang puso, makikita ang biyaya. Kung gahaman ang mata, anino lang ang matatanaw." Mula noon, mas naging maingat sina Elias at Apong Nardo. Walang ibang dapat makaalam, hindi dahil nahihiya sila, kundi dahil nararamdaman nilang delikado ang lihim. Sa ika-4 gabi, habang pinapalitan ni Elias ang benda ng tuko,
Napansin niyang halos maghilom na ang sugat nito. Ang markang hugis susi sa noo ay bahagyang lumiwanag. "Magaling ka na," sabi ni Elias. "Pwede ka nang bumalik kung saan ka galing." Ngunit hindi umalis ang tuko. Sa halip, gumapang ito palapit sa kamay ni Elias at dahan-dahang idinikit ang ulo sa palad niya. Nanigas si Elias. "Lolo," napangati si Apong Nardo. "Mukhang pinili ka niya, Apo." Noon lamang nagpa siya ang matanda. "Silab," sabi niya. Napatingin si Elias. "Ano po?" "Iyan ang pangalan niya. Silab, dahil ang liwanag niya ay parang ningas na hindi nakakasunog. Liwanag sa dilim." Mulang tila nauunawaan ng tuko. Itinaas nito ang ulo at humuni. "Tukko, Tukko, Tukko." Sa unang pagkakataon, hindi na lamang awa ang naramdaman ni Elias para sa nilalang. May kakaibang lambing na pumasok sa puso niya. Para bang hindi lang siya nagligtas ng hayop. Para bang may bagong kasamang dumating sa kanilang maliit na pamilya. Hindi pa niya alam na ang pag-aalagang ibinigay niya ng walang hinihintay na kapalit ang mismong susi para magbukas ang hiwaga. Kinabukasan, tila ordinaryong araw lang ang dumating sa labas. May mga batang nagtatampisaw sa tubig baha, may mga nanay na naglalaba, may mga tindera na nag-aayos ng paninda. Ngunit sa loob ng barong-barong ni na Elias, may lihim na hindi kayang isipin ng kahit sino. Nakatago si Silab sa ilalim ng lumang aparador. Nilagyan na Elias ng tuyong tela, kaunting tubig at malinis na espasyo. Kahit masikip ang bahay, sinikap niyang gawing komportable ang sulok ng tuko. Habang naghahanda si Elias ng lugaw para kay Apong Nardo, may kumatok sa pinto. Si Aling Minda iyon, may dalang nilagang kamote. "Elias, may konti akong kamote para sa lolo mo." Nagkatinginan sina Elias at Apong Nardo. Nasa ilalim lang ng aparador si Silab, bahagyang kita ang buntot nito sa kanila. Mabilis na humarang si Elias sa pinto. "Salamat po, Aling Minda." "May sakit ba si Apong Nardo?" tanong ng babae habang sumusulip sa loob. "Ubo lang po." Biglang may kumaluskos sa ilalim ng aparador. Nanigas si Elias. "Pusa po siguro." Sumilip si Aling Minda sa loob. Kitang-kita ni na Elias at Apong Nardo si Silab. Ngunit ang babae ay kumunot lang ang noo. Wala naman pala. Akala ko may gumalaw. Nang umalis si Aling Minda, napaupo si Elias. "Lolo," bulong niya. "Hindi niya nakita." Lumapit si Apong Nardo sa aparador. Naroon si Silab, malinaw na malinaw sa kanilang mga mata, nakatingin sa kanila. "Hindi siya nagpapakita sa lahat," sabi ng matanda. "Bakit po sa atin lang? Baka dahil ikaw ang nagligtas sa kanya, o baka dahil may puso kang hindi siya gagamitin sa masama." Mula noon, malinaw na sa kanila ang unang tuntunin ng hiwaga. Si Silab ay makikita lamang ni na Elias at Apong Nardo. Sa ibang tao, siya ay anino lamang, kislap sa dilim, malamig na hangin, kakaibang alon o huni na hindi nila maintindihan. Nang gabing iyon, nanaginip si Elias. Nakatayo siya sa pampang ng ilog Pasig. Ngunit hindi ito ang ilog na kilala niya. Malinis ang tubig, may liwanag sa ibabaw. Sa gitna ng agos ay nakatayo ang lumang bahay na bato, ngunit hindi ito sira. Buo ito, maliwanag, at tila humihinga kasama ng ilog. Sa ibabaw ng lumang bato, naroon si Silab. Mas malaki siya kaysa sa tunay na anyo nito. Ang mga mata niya ay parang dalawang bituin. "Elias," isang tinig ang umalingaw-ngaw. Napalingon siya. "Sino ka?" "Ang iniligtas mo ay hindi lamang isang hayop. Ako ay alaala ng ilog.
bantay ng tahanang inabandona at saksi sa mga taong itinulak sa laylayan. "Silab ka ba?" tanong ni Elias. Tumanggo ang tuko. "Bakit sa amin ka napunta?" "Dahil tumulong ka kahit walang kapalit. Dahil ang lolo mo ay nagturo sa iyo ng kabutihan kahit kayo mismo ay salat. At dahil ang ilog ay matagal nang naghahanap ng kamay na hindi kukuha lamang, kundi ibabalik." Hindi lubos na naintindihan ni Elias ang lahat, ngunit naramdaman niya ang bigat ng mga salita. "Anong kailangan kong gawin?" "Alagaan ang biyaya. Huwag ipagmalaki. Huwag ipagbenta ang lihim. At huwag hayaang kainin ng ginto ang iyong puso." Nagising si Elias na pawis na pawis. Umaga na. Tumutulo pa rin ang bubong. Umuubo pa rin si Apong Nardo. Ngunit sa tabi ng aparador, may nakita si Elias. Isang manipis na balat na nalaglag mula kay Silab. Dahan-dahan niya itong kinuha. Malambot pa ito noong una, ngunit habang hawak niya, tumigas ito at kumislap. Naging ginto. "Lolo!" nanginginig na tawag ni Elias. Lumapit si Apong Nardo. Pareho silang nakatingin sa pirasong balat ni Silab. Hindi pa man sila nakapagsalita ay may lumitaw na lumang titik sa ibabaw nito. Ang biyayang ito ay para sa tumutulong, hindi sa nag-aangkin. Napatakip ng bibig si Apong Nardo. Si Elias naman ay napauturo. Hawak ang gintong balat na tila mas mabigat pa kaysa anumang bagay na hawakan niya. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang ang hiwaga ay hindi lamang regalo. Ito ay pananagutan. Matagal na nakatitig sina Elias sa Apong Nardo sa gintong balat ni Silab. Hindi sila makapaniwala. Sa isang bahay na sanay sa gutom, tagpi at utang, may hawak silang bagay na maaaring magpabago ng lahat. "Purong ginto kaya ito?" mahinang tanong ni Elias. "Hindi ko alam," sabi ng matanda. "Pero ang mas mahalagang tanong, ano ang gagawin natin dito?" Napatingin si Elias sa kanya. "Pwede nating ipagamot ang ubo ninyo. Pwede tayong bumili ng bigas. Pwede nating ayusin ang bahay." "Oo, pero pakinggan mo ang babala." Muling binasa ni Elias ang nakasulat. Ang biyayang ito ay para sa tumutulong, hindi sa nag-aangkin. Parang tumimo iyon sa puso niya. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Sa isip niya nakita niya ang lahat ng matagal na niyang pinapangarap. Gamot para sa lolo, bahay na hindi tumutulo, pagkain na hindi tinitipid, at pagkakataong makaalis sa hirap. Gungit kasabay noon, nakita rin niya ang mga kapitbahay na naiwan sa putik. Si Aling Minda na laging nag-aalala sa anak, si Mang Olan na halos hindi natutulog sa pagtitinda, ang mga batang pumapasok sa eskwela ng gutom. "Lolo, paano kung gagamitin natin para sa atin? Masama ba yon?" Hinawakan ni Apong Nardo ang balikat niya. "Hindi masama ang kumain kapag gutom. Hindi masama ang magpagamot kapag may sakit. Hindi masama ang magkaroon ng bubong na hindi tumutulo. Ang masama, apo, ay kapag nakalimutan mong may ibang basang-basa pa rin sa ulan habang ikaw ay tuyo na." Tumanggo si Elias. Kinabukasan, maingat nilang ipinagbenta ang maliit na bahagi ng gintong balat. Hindi sila nagdala ng marami. Hindi rin sila nagpakita ng kaba. Pumunta si Elias sa isang mapagkakatiwalaang alahero sa Maynila, bitbit ang kapirasong ginto. Nang suriin ito, halos hindi makapaniwala ang alahero. "Purong-puro ito? Saan mo nakuha?" "Pamana po," sagot ni Elias, pilit pinapakalma ang sarili.
Hindi na nagtanong pa ang alahero. Binigyan siya nito ng halagang higit pa sa inaasahan niya. Sa unang pagkakataon, umuwi si Elias na may perang sapat hindi lang para sa isang araw, kundi para sa maraming pangangailangan. Ngunit hindi siya bumili ng mamahaling gamit. Una niyang binili ay gamot ni Apong Nardo. Sumunod, isang sakong bigas, ilang gulay, kauting isda, ilang tabla at yero para sa bahay. Pag-uwi niya, tahimik siyang pinagmamasdan ni Silab sa ilalim ng aparador. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang alam ang lahat. Hindi ko ipagyayabang, bulong ni Elias sa kanya. Pangako. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may ayos silang hapunan. Hindi tuyong kanin, hindi asin, hindi sabaw na halos tubig lang. May mainit na kanin, pritong isda, ginisang gulay at sabaw na may lasa. Habang kumakain, napansin ni Elias na tahimik ang Apong Nardo. Lolo, bakit po? Ngumiti ang matanda pero nangingilid ang luha. Wala apo, naaalala ko lang ang nanay mo. Nung bata ka, lagi niyang sinasabi na balang araw, kakain tayo ng hindi nagbibilang ng butil ng kanin. Napayuko si Elias. Hindi niya gustong umiyak pero kumirot ang dibdib niya. Sana nandito sila, bulong ni Elias. Nandito sila, sagot ni Apong Nardo, sa kabutihan na pinili mong ipagpatuloy. Nang kinabukasan, dinala ni Elias ang ilang tabla sa bahay ni Aling Minda. Matagal nang butas ang sahig nito at ilang beses nang muntik mahulog ang anak nitong si Junjun. Elias, wala akong pambayad, nahihiyang sabi ni Aling Minda. Hindi ko po kayo sinisingil, sagot niya. Ayaw ko namang abusuhin ka. Hindi po abuso ang humingi ng tulong kapag kailangan. Habang inaayos niya ang sahig, nakatanaw si Tomas mula sa di kalayuan. Nakunot ang noo nito. Napapansin niyang may kakaiba kay Elias. Kahapon lang halos walang pambili ng ulam. Ngayon, may tabla, may bigas, may gamot at tumutulong pa. Kinagabihan, kinausap ni Tomas si Elias. May racket ka ba ngayon? Tanong ni Elias. Wala. E paano ka nagkapera? May naibenta lang akong luma. Ano? Pamana. Tinitigan siya ni Tomas. Pamana? Ngayon lang lumabas? Hindi sumagot si Elias. Napangisi si Tomas. Sige, sikreto mo yan. Pero tandaan mo, dito sa lugar natin, walang yumayaman ng walang pinanggagalingan. Umalis si Tomas pero ang tingin niya ay puno ng hinala. Nang gabing iyon, muling nalagas ang maliit na bahagi ng balat ni Silab. Naging ginto ito at may lumitaw na bagong mensahe. Ang inggit ay pintuang binubuksan ng dilim. Binasa iyon ni Elias at biglang kinabahan. Lolo, tungkol kaya ito kay Tomas? Napabuntong hininga ang Apong Nardo. Maaring oo, maaring hindi. Pero mag-ingat tayo. Ang yaman ay hindi lang nagdadala ng ginhawa. Nagdadala rin ito ng mata ng mga taong gustong umagaw. Tinignan ni Elias si Silab. Tahimik ang tuko, ngunit ang marka sa noon nitong hugis susi ay bahagyang umiilaw. Mula noon, naunawaan ni Elias na bawat biyaya mula kay Silab ay may kasamang babala at bawat hakbang nila paangat ay may kapalit na panganib. Lumipas ang ilang araw at sinikap ni Elias na manatiling simple ang buhay. Kahit may ginto silang hawak, hindi siya bumili ng magagarang damit, hindi siya nagpagawa ng malaking bahay, hindi siya nagpakita ng bagong alahas o mamahaling gamit. Sa halip, lalo siyang naging abala sa pagtutulong. Inaayos niya ang mga bubong, pinapalitan ng mga sirang pinto, at nagbibigay ng pagkain sa ilang kapitbahay na kapos. Ngunit habang mas marami siyang natutulungan, mas marami ring tanong ang nagsisimulang umikot. Saan kumukuha ng pera si Elias? May tumutulong ba sa kanya? Baka may lihim na negosyo. Baka may iligal. Hindi iyon sinasagot ni Elias. Kapag may nagtatanong, ngumingiti lamang siya at sinasabing
may kaunting dumating na biyaya. Isang tanghali, habang nagpapahinga siya matapos magkumpuni ng bubong, dumating si Aling Minda. Namumugto ang mga mata nito, magulo ang buhok at nanginginig ang kamay. "Elias," umiiyak niyang sabi, "tulungan mo ko. Si Junjun, nilalagnat ng mataas, hindi bumababa. Kailangan daw dalhin sa ospital." Tumayo agad si Elias. "Nasaan siya?" "Nasa bahay. Wala akong pera. Kahit pamasahe lang sana. Kahit kaunti. Hindi ko alam ang gagawin ko." Hindi na nagtanong si Elias. Kinuha niya ang maliit na perang natitira sa bulsa niya at ibinigay kay Aling Minda. Ngunit alam niyang kulang iyon. Kulang para sa ospital, gamot, laboratorio at kung ano pang kailangan. Nang gabing ring iyon, nakaupo si Elias sa tabi ni Silab. Tahimik niyang hinimas ang likod ng tuko. Si Silab ay nakadapo sa lumang kahon, ang pilak na kaliskis ay mahina ang kislap. "Silab," bulong ni Elias, "may batang kailangan ng tulong." Tumingin sa kanya si Silab. Mula sa katawan nito, may kakaibang init na lumabas. Hindi nakakapasong init, kundi parang liwanag ng kandila. Pagkaraan ng ilang sandali, gumalaw ito at tila ng itlog. Ngunit ang lumabas ay hindi itlog ng hayop. Isa itong perlas. Bilog, maputi at may liwanag sa loob na parang buwan. Napasinghap si Elias. "Lolo!" Lumapit si Apong Nardo at napahawak sa dibdib. "Diyos ko!" Biglang pumipit si Elias. Sa sandaling iyon, tila narinig niya ang tinig ni Silab sa isip niya. Ang perlas na iyon ay hindi para sa luho. Ito ay para sa buhay na kailangang sagipin. Kinabukasan, dinala ni Elias ang perlas sa isang kakilala ng alahero. Maingat niya itong ipinagbili at ang halaga nito ay sapat para sa pagpapagamot ni Junjun. Hindi niya sinabi kay Aling Minda kung saan nanggaling ang pera. Ang sabi niya lamang, "May tumulong po, ayaw lang magpakilala." Nang madala sa ospital si Junjun, nalaman nilang malubha ang impeksyon nito, ngunit maaagapan pa. Ilang araw siyang na-confine. Si Elias ang naghatid, nag-asikaso at nagbayad sa mga kailangan. Sa hallway ng ospital, napaupo si Aling Minda sa sahig at umiyak. "Elias," sabi niya, "bakit mo ginagawa ito? Hindi mo kami kadugo. Wala kaming maibabayad sa iyo." Umupo si Elias sa tabi niya. "Noong bata po ako, may mga taong tumulong sa amin kahit wala rin sila. Kung hindi dahil sa kanila, baka hindi rin ako lumaki. Ngayon po, ako naman." Hinawakan ni Aling Minda ang kamay niya. "Pagpalain ka sana." Hindi alam ni Elias kung ano ang isasagot. Sa puso niya, hindi siya ang dapat purihin. Ang biyaya ay mula kay Silab. Ngunit alam niyang kailangang manatiling lihim iyon. Nang makauwi si Junjun mula sa ospital, sinalubong siya ng mga kapitbahay. May kaunting lugaw, may maliit na salusalo, may pasasalamat. Si Elias ay nakatayo lamang sa gilid, tahimik na nakangiti. Ngunit mula sa kabilang dulo ng eskinita, nakatingin si Tomas. Ang laki ng nagastos niya, bulong niya sa sarili. Hindi simpleng pamanang ginto lang iyon. Lumapit sa kanya si Mang Olan. "Tomas, hindi ka ba natutuwa? Buhay ang bata." "Natutuwa, pero hindi ka ba nagtataga?" "Saan?" "Sa kung saan nanggagaling ang pera ni Elias." Napailing si Mang Olan. "Kung ginagamit niya sa mabuti, bakit natin paghihinalaan?" Napangisi si Tomas. "Yan ang problema sa inyo. Kapag binigyan kayo ng kaunting tulong, bulag na kayo." Samantala, sa bahay ni na Elias, muling nagpakita ang liwanag sa balat ni Silab.
May nalalag na maliit na piraso at naging ginto. Sa ibabaw nito, may lumitaw na salita. Ang buhay na nailigtas ay mas mahalaga kaysa anumang kayamanan. Binasa iyon ni Apong Nardo at tahimik na napaluha. "Lolo," sabi ni Elias, "minsan po naiisip ko, baka ito na ang sagot sa lahat. Baka kaya nating tulungan ng mas marami." Tumingin si Apong Nardo sa labas, sa mga barong-barong na dikit-dikit at nakasandal sa maruming pampang. "Kung ganan ang nasa puso mo, hindi lang isang bata ang maililigtas mo, baka isang buong komunidad." Noong gabing iyon, habang tahimik sisilab sa ilalim ng bintana, may nabuo sa puso ni Elias. Hindi sapat ang paisa-isang tulong. Hindi sapat ang bigas, gamot at pamasahe. Kailangan nilang magkaroon ng tahanan. Tunay na tahanan. Bahay na may dignidad. Lugar na hindi sila papalayasin anumang oras. Lugar na hindi sila lulubog sa baha tuwing uulan. Hindi pa niya alam kung paano. Ngunit alam niyang nagsisimula na ang mas malaking dahilan kung bakit dumating si Silab sa buhay nila. Matapos gumaling si Junjun, ilang gabi ring hindi makatulog si Elias, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng iniisip. Sa isang sulok ng kanilang barong-barong, tahimik na nakadapo si Silab sa ibabaw ng lumang kahon. Ang pilak nitong kaliskis ay bahagyang kumikislap sa sinag ng buwan na sumisilip sa butas ng yero. Sa maliit na mesa, nakalatag ang ilang piraso ng gintong balat na nalagas mula kay Silab. Hindi iyon napakarami, ngunit sapat upang baguhin ang buhay nilang maglolo. Tahimik si Elias. Nakatingin siya sa ginto, pero hindi kasiyahan ang nasa mukha niya, kundi takot. "Elias," tawag ni Apong Nardo. "Opo, Lolo. Matagal kitang nakikitang inuuna ang iba. Pero anak, hindi masamang alagaan mo rin ang sarili mo." Napatingin si Elias sa kanya. "Natatakot po ako." "Saan?" "Baka kapag ginamit natin ito para sa atin, maging gahaman tayo." Sandaling natahimik ang matanda, pagkatapos ay ngumiti ng malumanay. "Hindi kasakiman ng bumili ng pagkain kapag nagugutom ka. Hindi kasakiman ng bumili ng gamot kapag may sakit ka. Hindi kasakiman ng magkaroon ng bahay na hindi tumutulo kapag umuulan. Ang kasakiman, apo, ay kapag nakalimutan mong may ibang tao pang basang-basa sa ulan habang ikaw ay tuyo na." Tumimo iyon sa puso ni Elias. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Hindi siya pumunta sa mall para bumili ng mamahaling relo o sapatos. Hindi siya naghahanap ng alahas. Ang una niyang binili ay bigas, gamot ni Apong Nardo, ilang damit na maayos, at pagkain na matagal nang hindi nilang tinitikman. Pag-uwi niya, may dala siyang mga supot. Nagtaka si Apong Nardo nang makita ang laman. "Isda? Gulay? Karne?" tanong ng matanda, parang hindi makapaniwala. Napangiti si Elias. "Opo, Lolo. Ngayon po, kakain tayo ng maayos." Sa unang pagkakataon matapos ng napakahabang panahon, hindi sardinas, asin o tuyong kanin ang nasa hapag nila. Nagluto si Elias ng sinigang na baboy na may kangkong, labanos, sitaw at talong. May pritong isda rin sa maliit na plato at mainit na kanin na hindi kailangang tipirin. Habang kumakain, napahinto si Apong Nardo. Tinitigan niya ang mangkok ng sinigang na umuusok sa harap niya. "Lolo," tanong ni Elias, "masama po ba ang lasa?" Hindi umiling ang matanda, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Hindi, apo. Masarap. Sobra." "Bakit po kayo naiiyak?" Dahan-dahang hinawakan ni Apong Nardo ang kutsara. "Naalala ko lang,
natagal na pala tayong hindi kumakain ng hindi iniisip kung may matitira pa para bukas. Hindi nakasagot si Elias. Yumuko siya at pinigilang maluha. Biglang bumuntong hininga si Apong Nardo. Kung natikman lang sana ito ng nanay mo noong may sakit siya, kahit mainit na sabaw lang, kahit gamot lang sa tamang oras, baka iba ang nangyari. Parang may humawak sa puso ni Elias, hindi siya nakapagsalita. Naramdaman niya ang sakit na matagal nang nakabaon sa kanilang pamilya. Ang hirap, hindi lang pala gutom. Ang hirap ay pagkawala ng taong mahal mo dahil kulang ang pera. Ang hirap ay pag-alala sa mga bagay na sana'y nagawa mo kung may pagkakataon lang. Lolo, nanginginig ang boses ni Elias. Hindi ko na po mababalik sina nanay at tatay, pero gagawin ko po ang lahat para wala ng ibang bata rito ang mawalan ng magulang dahil lang walang pambili ng gamot. Hinawakan ni Apong Nardo ang kamay niya. Yan ang dahilan kung bakit hindi dapat kainin ng yaman, Apo. Pagkaraan ng ilang araw, lihim na nakabili si Elias ng maliit na bahay sa mas malasakit na bahagi ng Pasig. Hindi ito mansyon, hindi ito mataas na building. Isa lamang itong simpleng bahay na may 2 kwarto, maliit na kusina, sariling palikuran at bubong na hindi tumutulo. May bintanang dinaraanan ng hangin at maliit na bakuran kung saan maaring maupo si Apong Nardo tuwing umaga. Nang unang makita ni Apong Nardo ang bahay, napahinto siya sa pintuan. Hindi siya pumasok. Nakahawak lang siya sa gilid ng pinto. Naninginig ang kamay. "Lolo?" tanong ni Elias. "Bakit po kayo ayaw pumasok?" Matagal bago sumagot ang matanda. "Sanay kasi akong pumasok sa bahay na baka bukas paalisin na kami," mahina niyang sinabi. "Hindi ko alam kung paano tumakpak sa bahay na tunay na atin." Napalunok si Elias. Lumapit siya sa lolo at inalalay ito. "Sa atin po ito, lolo. Wala nang magpapaalis sa inyo." "Hindi na po tutulo ang bubong kapag umuulan?" "Hindi na po." "Hindi na papasok ang baha sa higaan?" "Hindi na po." Dahan-dahang pumasok si Apong Nardo. Hinawakan niya ang pader, ang bintana, ang pintuan. Para siyang takot maniwala na totoo ang lahat. Napaupo siya sa maliit na sala. Doon tuluyang pumatak ang luha niya. Salamat sa Diyos, bulong niya. Akala ko mamamatay akong hindi man lang nakaranas ng bahay na hindi kami pinapaalis. Lumuhod si Elias sa harap niya. "Lolo, deserve ninyo po ito. Kayo ang nagpalaki sa akin. Kayo ang nagturo sa akin na huwag maging masama kahit mahirap tayo." Hinaplos ni Apong Nardo ang ulo ng apo. "Pero tandaan mo, Elias, kapag mas gumanda ang buhay natin, mas dapat nating maalala ang mga naiwan pa rin sa dilim." Tumango si Elias. "Hindi ko po sila kakalimutan." Hindi rin nagtagal, bumili si Elias ng kanilang unang sasakyan. Hindi bago, isang second-hand na van lamang yon. May kaunting gasgas, medyo luma na ang upuan at hindi kasing kinis ng sasakyan ng mga mayayaman. Ngunit para kay Elias, napakahalaga nito. Hindi niya ito binili para magpasikat. Binili niya ito dahil ilang beses nang hirap na hirap si Apong Nardo kapag kailangang dalhin sa ospital. Noon, kailangan pa nilang maghintay ng masasakyan, makisiksikan o manghirang ng pera para sa pamasahe. Minsan, halos himatayin na ang matanda bago pa sila makarating sa klinika. Nang makita ni Apong Nardo ang van, napailing siya. "Elias, hindi ba sobra na ito?" "Hindi po, lolo. Para po ito sa inyo. Kapag kailangan kayong dalhin sa ospital, hindi na tayo magmamakaawa kung kanino. Hindi na tayo tatakbo sa ulan para maghanap ng masasakyan." Tumahimik ang matanda.
Kita sa kanyang mukha ang kaba, tuwa at pag-aalinlangan. Pero baka sabihin ng mga kapitbahay, nagyayabang na tayo. Hindi po natin ito ipagyayabang, sagot ni Elias. Gagamitin din natin ito para sa kanila. At iyon nga ang ginawa ni Elias. Kapag may batang kailangang dalhin sa health center, ipinapagamit niya ang van. Kapag may matanda na may lagnat, siya mismo ang nagmamaneho. Kapag may buntis na manganganak, hindi na kailangang maghintay ng taxi o tricycle. Ang dating sasakyang binili niya para kay Apong Nardo, naging sasakyan ng buong komunidad sa oras ng pangangailangan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa bagong bahay, dumapo si Silab sa tabi ng bintana. Taning sina Elias at Apong Nardo lamang ang nakakakita sa kanya. Ang pilak niyang kaliskis ay kumislap sa liwanag ng buwan. May nalagas na munting balat mula sa kanyang katawan. Paglapag nito sa sahig, naging manipis na ginto iyon. May nakasulat na ulang titik. Ang ginhawa na hindi ipinagdadamot ay nagiging biyayang hindi nauubos. Binasa iyon ni Elias ng tahimik. Napatingin siya kay Apong Nardo. Lolo, ibig sabihin po ba, hindi masamang matikman namin ang ginhawa? Ngumiti ang matanda. Hindi masama, Apo. Ang masama ay kapag ikaw lang ang busog habang ang kapitbahay mo ay gutom. Ang masama ay kapag ikaw lang ang ligtas habang ang iba ay tinatangay pa rin ng baha. Tumingin si Elias sa labas ng bintana. Mula sa kanilang bagong bahay, tanaw pa rin niya ang maliliit na barong-barong sa tabi ng ilog. Naroon pa rin ang mga batang nakapaa. Naroon pa rin ang mga nanay na naglalaba sa tabing tubig. Naroon pa rin ang mga pamilyang takot sa susunod na ulan. Huminga siya ng malalim. Lolo, sabi niya, hindi sapat na tayo lang ang may ayos na bahay. Napatingin si Apong Nardo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Elias kay Silab saka sa gintong balat na nasa kanyang kamay. Kung nagdaroon tayo ng bahay na hindi tumutulo, dapat magkaroon din sila. Kung may sasakyan tayo para sa ospital, dapat may sasakyan din silang mahihiraman. Kung natikman natin ang masarap na ulam, dapat kahit isang beses, maranasan din nilang kumain ng hindi nag-aalala sa bukas. Mahinang humuni si Silab. Tuko, tuko, tuko. Ang tunog nito ay malalim, payapa at puno ng hiwaga. Hinawak ni Apong Nardo ang kamay ni Elias. Kung ganyan ang nasa puso mo, Apo, hindi ka maliligaw. Sa gabing yun, habang tahimik ang buong paligid, ay nabuo ng isang bagong pangarap sa isip ni Elias. Hindi na lamang ito pangarap na mailigtas ang kanyang lolo. Hindi na lamang ito pangarap na magkaroon sila ng sariling bahay. Ito ay pangarap na magtayo ng mga tahanang magbibigay dangal sa mga taong matagal nang itinuring na walang halaga. Hindi naging madali ang simula ng plano ni Elias. Kahit may kayamanan si Silab, hindi sapat ang pera lamang para magtayo ng mga tahanan. Kailangan ng papeles, lupa, permiso, plano, tiwala at higit sa lahat, lakas ng loob. Isang gabi, inilatag ni Elias sa mesa ang ilang papel. Nakaupo si Apong Nardo sa tabi niya habang si Silab ay nakadapo sa dingding. Tahimik na pinagmamasdam sila. Lolo, kung bibili tayo ng lupa, kailangan legal. Ayokong may maaagrabyahan. Ayokong may masabing inagaw natin. Tama, sagot ni Apong Nardo. Ang bahay na itatayo para sa mahihirap ay dapat nakatayo sa malinis na paraan. Nakahanap si Elias ng isang maliit na opisina ng abogada na tumutulong sa mga mahihirap. Si Attorney Lira Santos ay kilala sa lugar bilang matapang ngunit mabait na abogado.
Nung una, nagduda ito kay Elias. Malaking proyekto ito, sabi ni Attorney Lira habang sinusuri ang mga dokumento. Saan mo kukunin ng pondo? May mga naibenta po kaming ari-arian, sagot ni Elias. Hindi niya sinabi ang tungkol kay Silab. Bakit mo gustong gawin ito? Hindi agad sumagot si Elias. Tumingin siya sa bintana ng opisina. Sa labas, may batang nagtitinda ng sampagita. Dahil lumaki ko akong bahay na laging tinatakot ng ulan. Ayokong habang buhay na ganun ang buhay ng mga kapitbahay ko. Matagal siyang tinitigan ni Attorney Lira. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumango. Tutulungan kita, pero tandaan mo Elias, hindi sapat ang mabuting intensyon. Kung gusto mong tulungan ng mga tao, kailangang matibay ang papeles. Dahil kapag mahina ang dokumento, unang tatapakan ng mayayaman ang pangarap mo. Tumango si Elias. Handa po ako. Unti-unti nagsimula ang proseso. Hindi madali. May lumang titulo na kulang ang pirma, may opisyal na paulit-ulit silang pinapabalik dahil may kulang daw. May isang empleyado sa opisina na pabulong nagsabi kay Elias, mapapabilis sana ito kung may pangkape. Naintindihan ni Elias ang ibig sabihin, lagay, suhol. Lumabas siya ng opisina na mabigat ang dibdib. Lolo, sabi niya nang makauwi, ang hirap palang lumaban ng malinis. Mas mahirap lumaban ng marumi dahil baka manalo ka nga pero matalo naman ang puso mo. Kaya tiniis ni Elias ang pabalik-balik. Pinuntahan nila ni Attorney Lira ang mga opisina. Hinanap ang lumang dokumento, kumuha ng tamang permit, nagbayad ng legal na bayarin. Hindi sila nagbigay ng suhol. Habang inaasikaso nila iyon, unti-unti nabili ni Elias ang ilang bahagi ng lupa na malapit sa kanilang komunidad. Hindi niya ginamit ang pangalan niya para magyabang. Gumawa sila ng legal na plano. Maliit na apartment community para sa mga pamilyang matagal nang nakatira sa tabing ilog. Nang unang ipatawag ni Elias ang mga kapitbahay para ipaliwanag ang plano, marami ang hindi makapaniwala. Nagtitipon sila sa isang bakanting lote sa ilalim ng trapal na nagsisilbing bubong. Mga kapitbahay, sabi ni Elias, halatang kinakabahan. Gusto kong magpatayo tayo ng maayos na tirahan. Hindi ito mamahaling kondo, hindi ito para sa mayayaman, para ito sa atin. Nagbulong-bulong ang mga tao. Libre ba yan? Tanong ng isang lalaki. May maliit na hulog po pero abot kaya. At para sa mga walang trabaho, tutulungan natin magkaroon ng kabuhayan. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Tomas mula sa likod. Malakas ang boses niya, parang gustong marinig ng lahat. Ano ang kapalit? Napatingin ang lahat kay Elias. Saglit siyang natahimik. Masakit marinig yun mula sa dating kaibigan, pero naiintindihan niya kung bakit may duda. Sa buhay nila, bihira ang tulong na walang kapalit. Ang kapalit, mahinahon niyang sinabi, ay tulungan natin ang isa't isa. Kung may marunong magpintura, tumulong. Kung may marunong magluto, tumulong sa mga manggagawa. Kung may marunong magbantay ng bata, tulungan natin ang mga nanay na magtatrabaho. Hindi ko ito kayang mag-isa. Tumahimik ang mga tao. Si Aling Minda ang unang lumapit. Naniniwala ako kay Elias. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ang anak ko. Sumunod si Mang Olan. Ako rin. Kahit gabi, hinatid niya ako sa health center nung nahilo ako. Isa-isa may mga tumango. Hindi man lahat naniniwala, may umusbong na pag-asa. Nagsimula ang construction makalipas ang ilang buwan. Hindi marangya ang plano, ngunit maayos. 3 palapag na apartment building, may malinis na palikuran sa bawat unit, maayos na kuryente, tubig, maliit na bakuran at common area. May lugar para sa livelihood training at maliit na silid-aklatan para sa mga bata. Tuwing gabi, kapag wala ng tao sa construction site, dinadala ni Elias si Silab. Walang nakakakita sa tuko kundi sila ni Apong Nardo. Sa dilim, gumagapang si Silab sa mga poste, dinding at bubong. Sa bawat dinaanan niya, kumikislap sandali ang materyales. Lolo,
sabi ni Elias isang gabi habang pinagmamasdan si Silab na gumagapang sa poste. Parang mas tumitibay ang bakal. Oo, sagot ni Apong Nardo. Hindi lang simento ang nagpapatibay ng bahay. Minsan, kabutihan ang tunay na pundasyon. Hindi nila alam, may mga matang nagmamasdan sa malayo. Si Tomas. Hindi niya nakikita si Silab. Ang nakikita niya lamang ay kaibang liwanag na gumagalaw sa mga poste. Naririnig niya ang huni na parang may kaibang alingangaw. Tukko, tukko, tukko. Napalunok si Tomas. May sikreto ka talaga, Elias. Bulong niya. At malalaman ko yan. Sa mga billboards, tarpaulins at social media posts, kilala si Don Severino Alcantara bilang isang mabuting tao. Madalas siyang nakangiti habang namimigay ng relief goods. May litrato siya na may hawak na bata. May video siyang bumibisita sa paaralan at namimigay ng school supplies. Sa mga programa sa telebisyon, tinatawag siyang developer ng modernong lungsod at kaagapay ng mahirap. May sariling foundation pa siya, Alcantara Hope Foundation. Sa bawat tarpulin, nakasulat, Don Severino Alcantara, kaagapay ng mahirap sa bagong pag-unlad. Ngunit sa likod ng kamera, iba ang mukha niya. Sa kanyang malawak na opisina sa Makati, tanaw niya ang lungsod mula sa mataas na salamin. Hawak niya ang folder tungkol sa lupa sa tabing ilog Pasig. Prime location, sabi niya sa sarili. Malapit sa ilog, pwedeng gawing riverfront hotel, luxury condo, restaurants. At ngayon, mapupunta lang sa murang apartment? Pumasok si Bruno, ang tauhan niyang kilala sa pananakot. Malaki ang katawan, laging nakaitim at may piklat sa pisngi. Pinapatawag ninyo raw ako, sir. Ibinato ni Don Severino ang folder sa mesa. May isang karpenterong gumugulo sa plano ko. Karpentero? Napangisi si Bruno. Madali lang yan. Hindi madali. May pera siya. Hindi ko alam kung saan galing. Binili niya ang lupa bago natin nakuha. Anong gusto ninyong gawin ko? Alamin mo kung saan nanggagaling ang pera. Takutin mo kung kailangan. Guluhin mo ang project, pero wag kang papapahuli. Tumango si Bruno. Sir, sabi niya, kung gusto ninyo, pwede nating palabasing delikado ang proyekto niya. Madaling takutin ang mahirap kapag safety ang usapan. Ngumiti si Don Severino. Yan ang gusto ko sa iyo, Bruno. Marunong kang umintindi. Kinuha niya ang isang folder na may pangalan ng isang engineer. May kakilala akong engineer, marunong siyang gumawa ng report ayon sa gusto ko. Kapag sinabi niyang unsafe ang lupa, sinong maniniwala sa karpintero? Paano ang mga tao roon? Tumingin si Don Severino sa bintana. Ang mga mahihirap ay kailangang tulungan, oo. Pero hindi ibig sabihin, hahayaan natin silang humarang sa pag-unlad. Malamig ang pagkakasabi niya. Para sa kanya, ang mga tao sa tabing ilog ay hindi pamilya, hindi bata, hindi matatanda. Sagabal lang sila sa plano. Samantala, sa komunidad, nagsimulang kumalat ang mga peking balita. May nagsasabing sangkot daw si Elias sa illegal may gawain. May nagsasabing ginagamit daw niya ang mga mahihirap para yumaman. May nagsasabing delikado raw ang apartment at lulubog daw ang pundasyon kapag tumaas ang tubig sa ilog. Isang umaga, nadantan ni Elias ang ilang residente na nag-uusap. Elias, sabi ng isang tatay, totoo bang may kaso raw ang lupa? Wala po, legal ang papeles. Pwede nating ipakita kay Attorney Lira. Pero sabi sa social media, scam daw ito. Napabuntong hininga si Elias. Hindi po scam. Alam kong mahirap magtiwala pero handa akong ipakita ang lahat ng dokumento. Lumapit si Tomas, kunwaring nag-aalala. Elias, huwag kang magalit. Pero kung malinis lahat, bakit hindi mo sabihin kung saan galing ang pondo? Natigilan si Elias. Nandoon ang mga tao.
naghihintay ng sagot. Hindi niya pwedeng sabihin si Silab, hindi niya pwedeng ilagay sa panganib si Tuko, hindi rin niya pwedeng ilagay sa panganib si Apong Nardo. May pribadong tumutulong, pero ang mahalaga, legal ang lahat ng proseso. Napailing si Tomas. Yan ang hirap sa lihim. Kahit mabuti ang sinasabi mo, may bahid pa rin ng duda. Masakit ang mga salitang iyon, ngunit pinili ni Elias na manatiling mahinom. Kinagabihan, pagod na umuwi si Elias. Naupo siya sa harap ni Silab. Ang marka sa noon ng Tuko ay bahagyang umiilaw. Hindi ko alam kung tama pa ba ang ginagawa ko. Tumutulong ako pero bakit parang ako pa ang masama? Lumapit si Apong Nardo at umupo sa tabi niya. Kapag may ginagawa kang mabuti, hindi ibig sabihin walang kukontra. Minsan mas malakas ang galit ng mga taong natatakot mawalan ng kapangyarihan. Biglang nalagas na balat si Silab. Naging ginto ito sa sahig. May lumitaw na mensahe. Ang kasinungalingan ay alon na palihim na lumalaki. Kapag hindi pinigilan, buong tahanan ang linulunod. Kinalibutan si Elias. Alon? Bulong niya. Tumingin si Apong Nardo sa kanya. Babalayan. Hindi pa nila alam kung kailan, ngulit malinaw na may panganib na paparating. Hindi palaging masama si Tomas. Nung bata pa sila ni Elias, pareho silang nangangarap. Sa ilalim ng maliit na silong ng bahay ni Apong Nardo, tinuturuan sila ng matanda gumawa ng bangkito. Si Elias ay tahimik at maingat. Si Tomas ay mabilis matuto, mas malakas ang loob at madalas sabihing balang araw magiging construction business siya. Hindi ako habang buhay na magpapako ng pinto ng iba, sabi noon ni Tomas habang hawak ang maliit na martilyo. Magkakaroon ako ng sariling construction business. Ako ang magpapatayo ng bahay. Ngumiti si Batang Elias. Sama ako? Siyempre, sagot ni Tomas noon. Tayong magkasama, Tomas and Elias Construction. Ngulit hindi ganoon ang nangyari. Nang lumanda sila, ilang beses sinubukan ni Tomas na makapasok sa construction. Minsan naloko siya ng kontraktor at hindi binayaran. Minsan naaksidente siya at nawalan ng trabaho. Minsan kumuha siya ng maliit na project pero nasira ang gawa dahil kulang siya ng gamit at puhunan. Pinangtawanan siya ng ilang tao. Sinabihan siyang hindi mapagkakatiwalaan. Unti-unti, napalitan ng pait ang pangarap niya. Samantalang si Elias, kahit hindi mayaman, pinagkakatiwalaan ng tao. Kapag may sirang bahay, si Elias ang tinatawag. Kapag may kailangang ayusin, si Elias ang hinahanap. Kapag may gustong tumulong, si Elias ang nauuna. Sa loob ni Tomas, may boses na palaging nagtatanong. Bakit siya? Bakit hindi ako? Pareho naman kaming nagsimula sa putik. Isang gabi, kinausap siya ni Bruno sa madilim na bahagi ng iskinita. Ikaw si Tomas? Tanong ni Bruno. Sino ka? Kaibigan ng taong pwedeng payamanin sa iyo. Napaatras si Tomas. Wala akong alam. Ngumiti si Bruno at inilabas ang makapal na sobre. Hindi mo pa alam ngayon pero malalaman mo. Ang kailangan lang namin ay sabihin mo kung ano ang sikreto ni Elias. Tumingin si Tomas sa sobre. Alam niyang pera iyon. Maraming pera. Bakit ako? Dahil malapit ka sa kanya. Dahil pareho kayong galing dito. At dahil nakikita ko sa mata mo na hindi ka masaya sa pag-angat niya. Tinamaan siya. Gusto niyang magalit, pero totoo. Paano kung ayoko? Di manatili kang mahirap habang siya nagpapanggap na santo. Tahimik si Tomas. Sa isip niya, bumalik ang lahat ng inggit. Bakit si Elias? Bakit hindi siya? Bakit ang dating kasama niyang nakatira sa putik ay ngayon may bahay, van at project? Kinuha niya ang sobre. Aalamin ko, sabi niya. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang huni ni Silab. Tukko, tukko, tukko. Malalim, malungkot, parang babala. Ngunit hindi niya ito narinig bilang babala. Narinig niya ito bilang tunog ng lihim na dapat niyang agawin. Simula noon,
Minanmanan niya si Elias. Kapag pumupunta sa construction site, sumusunod siya sa malayo. Kapag umuuwi ito sa bahay, nagmamasid siya sa kanto. Kapag gabi, inaabangan niya kung may kakaibang mangyayari. Ngunit kahit gaano siya tumingin, hindi niya makita si Silab. Ang nakikita lamang niya ay kislap sa bintana, anino sa dingding at minsang malamig na hangin na biglang dumaraan kahit walang bagyo. Naririnig din niya ang huni. Tukko, tukko, tukko. Parang galing sa lumang bahay na bato, parang may tumatawag, parang may nagbabantay. Meron talaga, bulong niya. Hindi ako baliw. Isang gabi, umalis sina Elias at Apong Nardo para dalhin ang isang matandang kapitbahay sa health center gamit ang second-hand van. Iniwan nilang sarado ang bahay. Akala niya, yun na ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. May kakaibang liwanag sa loob. Gamit ang maliit na bakal, binuksan niya ang lumang kandado sa likod. Pagpasok niya, nang lamig ang balat niya. Tahimik ang bahay, ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Elias? Tawag niya, kahit alam niyang wala ito. Walang sumagot. Sa sahig malapit sa aparador, may nakita siyang manipis na piraso ng ginto. Kinikislap ito sa dilim. Nanlaki ang mata ni Tomas. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala. Dali-dali niya itong dinampot. Ngunit sa sandaling mahawakan niya ang ginto, uminit ito. Napasigaw siya. Sa kanyang palad, ang gintong balat ay naging basang putik. Ano ito? Nanginginig niyang sabi. Biglang umalingaw-ngaw ang huni ni Silab. Mas malakas, mas malalim. Tuko! 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 Napatingin si Tomas sa dingding. May anino roon, malaki, gumagapang. May mga matang tila kumikislap. Ngunit hindi niya makita ang tunay na anyo. Para itong dilim na may buhay. Napaurong si Tomas at nabangga ang mesa. Bumagsak ang isang baso. Anong klaseng hiwaga ito? Sigaw niya. Tumakbo siya palabas, hingal na hingal. Pagbalik ni na Elias, nakita nilang bukas ang likod na pinto. Nasa sahig ang putik mula sa gintong balat. Napayuko si Elias. Alam niya kung sino ang pumasok. Tomas, sabi niya. Hindi nagsalita si Apong Nardo. Lumapit lamang siya kay Silab na tahimik na nakadapo sa kisame. Ang marka sa noo nito ay umiilaw ng malakas. Kinabukasan, hinarap ni Elias si Tomas sa iskemita. Pumasok ka sa bahay namin kagabi. Mahinahon niyang sabi. Namula si Tomas. Wala kang ebidensya. Hindi ako naghahanap ng away. Gusto ko lang malaman kung bakit. Natawa si Tomas pero halata ang kaba. Bakit? Kasi pagod na akong panuuring kang magpanggap na mabait. Bigla kang yumaman, tapos kami, kailangan lang maniwala. Ano ba talaga ang tinatago mo? Hindi lahat ng lihim ay masama. Madaling sabihin niyan kapag ikaw ang may pera. Tomas, kung kailangan mo ng tulong, tutulungan kita. Mas lalong nagalit si Tomas. Ayoko ng limos mo, sigaw niya. Pareho tayong nagsimula sa putik, Elias, pero bakit parang ikaw lang ang binigyan ng hagdan? Hindi makasagot si Elias. Dahil sa likod ng galit ni Tomas, narinig niya ang sugat. Ngunit hindi niya kayang ibigay ang lihim ni Silab. Umalis si Tomas, dala ang galit at hiya. At sa gabing iyon, tuluyan siyang lumapit sa mga taong gustong wasakin ang pangarap ni Elias. Nang makarating kay Don Severino ang balita mula kay Tomas, hindi siya natakot. Sa halip, lalo siyang naging interesado. Kung may hiwaga, may pinagmumulan ng yaman. At kung may pinagmumulan ng yaman, maaari itong kunin. Paano po? Tanong ni Bruno. Ngumiti ng malamig si Don Severino.
Hindi natin kailangang agawin agad. Una, sisirain natin ang tiwala ng tao sa kanya. Mula noon, dumami ang problema ni Elias. Biglang nagkaroon ng reklamo sa permit. May lumabas na pahayag na delikado raw ang lupa dahil malapit sa ilog. May peking engineer report na nagsasabing maaaring lumubog ang pundasyon ng apartment. May opisyal na sinabing kailangan munang ihunti ang construction. Pumunta si Elias kay Atty. Lira, dala ang mga dokumento. Mamumula ang mata niya sa pagod. Attorney, ginagawa namin lahat ng tama. Bakit parang kami pa ang laging pinipigilan? Sinuri ni Atty. Lira ang papel. May kumikilos laban sa'yo at hindi ordinaryong tao. May pera ito, may koneksyon. Si Don Severino? Posible. Napaupo si Elias. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gusto na niyang sumuko. Pagod na siya sa duda, papeles, reklamo, at paninirang puri. Tumutulong siya, pero siya pa ang pinagdududahan. Ginagamit ang biyaya para sa iba, pero siya pa ang sinasabing masama. Nang gabing iyon, umuwi siya na tahimik. Hindi siya kumain. Umupo lamang siya sa sahig, nakatingin kay Silab. Silab, bulong niya. Bakit ko pa sila tutulungan kung sila mismo ang unang nagdududa sa akin? Tahimik si Silab. Nakatingin lamang. May pera tayo. Dagdag ni Elias. Pwede kong bilhin ang lupa sa paligid at paalisin silang lahat. Pwede kong ipahiya si Don Severino. Pwede kong gamiting ang yaman para gumanti. Nanginig ang boses niya. Hindi niya gustong isipin niyon, pero pagod na siya. Pumasok si Apong Nardo. Narinig niya ang lahat. Apo, mahina niyang sabi, kapag ginamit mo ang biyaya para gumanti, pareho na yon ng taong kinalalaban mo. Napatingin si Elias sa kanya. Pero lolo, ang sakit. Ginagawa ko naman ito para sa kanila. Alam ko, sagot ng matanda. Pero ang mabuting ginagawa para sa tao ay hindi laging agad pinaniniwalaan ng tao. Minsan, kailangan mong patunayan hindi sa salita, kundi sa pagpapatuloy kahit masakit. Paano kung hindi ko na kaya? Lumapit si Apong Nardo at umupo sa tabi niya. Pahinga ka. Umiyak ka kung kailangan. Pero wag mong gawing sandata ng galit ang ginto ni Silab. Ang biyaya ay ilaw para sa mga naliligaw. Hindi pamalo sa mga nambato sa'yo. Tumulo ang luha ni Elias. Ilang sandali siyang tahimik na umiyak, tulad ng batang pagod na maging matatag. Dahan-dahang lumapit si Silab. Idinikit nito ang ulo sa palad ni Elias. Tulad ng unang gabing gumaling ang sugat nito. Humuni ito ng mahina. Tukko, tukko, tukko. Parang sinasabi nitong naroon siya. Hindi bilang kayamanan lamang, kundi bilang kasama. Kinabukasan, bumalik si Elias kay Atty. Lira. Hindi na siya mukhang talunan. Pagod pa rin, pero mas malinaw ang mata. Lalaban po tayo, sabi niya. Pero sa tama, ngumiti si Atty. Lira. Yan ang gusto kong marinig. Naghanap sila ng ebidensya. Sinuri ang peking report. Kinausap ang totoong engineer. Inayos ang papeles. Naglabas ng community meeting para ipaliwanag sa mga residente ang lahat. Ngunit habang abala sila sa legal na laban, may ibang plano si Don Severino. Sa isang madilim na kwarto, inilatag niya ang mapa ng lugar. May flood barrier sa gilid ng ilog, pansamantalang harang na pinagawa ni Elias upang hindi agad umapaw ang tubig sa construction area. May drainage din na inayos para hindi bumaha sa mga bahay. Itong harang, sabi ni Don Severino, itinuro ang mapa, ang sisirain ninyo. Harangan ninyo rin ang drainage. Kapag tumaas ang tubig, magmumukhang delikado ang proyekto niya.
Kinabukasan, darating ako kasama ang demolition team at pekeng report. Sasabihin nating unsafe ang building. Napaatras si Tomas na naroon sa gilid ng silid. Pero may mga tao doon, sabi niya. Tinignan siya ni Bruno. Akala mo ba may pakialam kami? Hindi makasagot si Tomas. Sa unang pagkakataon, kinabahan siya hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga taong kasama niyang lumaki sa tabing ilog. Samantala, sa bahay ni na Elias, nananaginip siya muli. Nasa pampang siya ng ilog Pasig. Madilim ang langit, ang tubig ay kulay abo. Sa ibabaw ng ilog, lumulutang ang mga laruan ng bata, sirang tsinelas at kahoy na inanod. Lumapit si Silab, mas malaki kaysa dati. Elias, sabi ng tinig, ang bahay na itinayo sa kabutihan ay susubukin ng agos. Paano ko sila ililigtas? Hindi mo kailangang iligtas mag-isa. Ang tunay na tahanan ay binabantayan ng mga pusong nagtutulungan. Si Tomas ba? Tanong ni Elias. Traidor siya. Hindi lahat ng nagkasala ay hindi na kayang bumawi. Ngunit ang pagsisisi ay kailangang dumaan sa baha ng katotohanan. Nagising si Elias na kabado. Hinanap niya agad si Silab. Naroon ito sa bintana, nakatingin sa malayo. Sa sahig, may bagong gintong balat. May nakasulat, aangat ang ilog sa gabing tahimik. Ingatan ang tahanan na itinayo ng kabutihan. Napahigpit ni Elias ang hawak sa ginto. Alam niyang hindi na malayo ang panganib. Dumating ang panganib sa gabing tahimik ang komunidad. Walang malakas na ulan, walang bagyong inanunsyo sa radyo, walang kulog, walang kidlat, walang senyas na may malaking mangyayari. Karamihan sa mga tao ay natutulog na. Ang ilan ay nagliligpit pa ng paninda. Ang iba ay nakaupo sa labas, nagpapaangin sa tabi ng ilog. Sa babong apartment building, halos tapos na ang unang palapag. May ilang pamilyang pansamantalang nakikitira sa malapit habang hinihintay ang turnover. Para sa kanila, ang gusaling iyon ay hindi lang semento at bakal. Ito ang pangarap nilang hindi na matulog sa barong-barong. Sa dilim, dumating si Bruno kasama ang 3 tao. May dala silang tools, bakal at sako-sakong graba. Hindi sila pupunta roon para tumulong. Pupunta sila roon para sirain ang proteksyon ng komunidad. Bilisan ninyo, utos ni Bruno. Tanggalin ang suporta ng flood barrier. Pagkatapos, barahan ang drainage. Paano kung tumaas ang tubig ng sobra? Tinignan siya ni Bruno. Hindi problema natin yun. Hindi nila alam, sa di kalayuan, sinusundan sila ni Tomas. Hindi siya kasama sa plano, pero narinig niya ang usapan ni na Bruno. Noong una, gusto niyang manahimik. Bayad na siya. Wala na dapat siyang pakialam. Ngunit nang makita niya ang ginagawa nila sa flood barrier, nalamlamig ang katawan niya. Hindi ito pananakot lang. Bulong niya. Ilulubog nila ang lugar. Naalala niya ang mga batang natutulog malapit sa construction site. Naalala niya si Aling Minda, naalala niya si Junjun, naalala niya ang mga taong kahit minsan ay nakipaghati sa kanya ng pagkain. Biglang bumigat ang pera sa bulsa niya. Para itong bato. Sa tabi ng ilog, tinanggal ng mga tauhan ni Bruno ang ilang bakal na suporta sa flood barrier. Ang isa naman ay naglagay ng mga sako at basura sa drainage upang hindi makadaloy ng maayos ang tubig. Hindi agad mapapansin ang epekto, ngunit sa loob ng ilang minuto, nagsimulang mag-iba ang agos. Unti-unting tumaas ang tubig, una hanggang sakong, pagkatapos hanggang binti. Maya-maya, nagsimula nang pumasok ang tubig sa mababang bahagi ng eskinita. Isang batang lumabas para umihi ang unang nakapangsin. "Nanay, baha!" Sumunod ang sigaw ng isa pang kapitbahay. "Tumataas ang tubig! Gising! Gising!" Sa loob ng ilang sandali, nagising ang buong komunidad.
Nagkagulo ang mga tao. May nagbubuhat ng gamit, may naghahanap ng anak, may matandang hindi makabangon, may mga batang umiiyak dahil malamig ang tubig. Sa bahay nina Elias, biglang umilaw ng matindi ang marka sa noo ni Silab. Napabalikwas si Elias mula sa higaan. "Lolo!" Gising na rin si Apong Nardo. Hawak niya ang gintong balat na may babala. "Ngayon na," sabi ng matanda. Hindi na nag-aksaya ng oras si Elias. Kinuha niya ang susi ng van at tumakbo palabas. Sumunod si Apong Nardo kahit hirap sa paghinga. Pagdating nila sa labas, hanggang tuhod na sa ilang bahagi, may mga gamit na lumulutang, tsinelas, timba, kahon, laruan ng bata. Ang agos ay kakaiba, hindi parang ordinaryong baha, para itong may humihila. "Unahin ng mga bata," sigaw ni Elias. "Sa van ang matanda at may sakit, huwag mag-uunahan." Binuksan niya ang van at isa-isang isinakay ang mga bata, matanda at may sakit. Ang aling Minda ay bitbit si Junjun. Ang Mang-Olan ay akay ang matandang kapitbahay. Ang Apong Nardo naman kahit mahina ay tumutulong magbilang ng mga tao. "Elias!" sigaw ni aling Minda. "Si Nanay Puring, hindi makalakad!" Sumugod si Elias sa baha, hanggang baywang na sa mas mababang bahagi. Malakas ang agos, halos madulas siya, ngulit pinilit niyang makarating sa barong-barong ni Nanay Puring. Binuhat niya ang matanda sa likod at dinala sa van. Nang makabalik siya, nakita niya si Apong Nardo na napaupo sa gilid, hawak ang dibdib. Umiigsi ang hininga nito dahil sa lamig at takot. "Lolo!" sigaw ni Elias. Tatayo na sana siya para lapitan ang matanda nang may sumigaw. "Yung bata, tinatanggay!" Napalingon si Elias. Sa gitna ng rumaragas ang tubig, may batang lalaki na kumakapit sa lumulutang na kahoy. Junjun iyon. Nadulas siya habang hinahanap ang tsinelas ng kapatid niya. Nanigas si Elias. Sa isang tabi, si Apong Nardo ay hirap huminga. Sa kabilang dako, si Junjun ay tinatanggay ng tubig. "Lolo!" nanginginig ang boses niya. Nakita ni Apong Nardo ang pag-aalinlangan ng apo. Kahit hirap, sumigaw siya. "Elias, unahin mo ang bata! Kaya ko pa!" "Pero lolo, pumunta ka!" sigaw ng matanda. "Huwag mong hayaang matanggay siya." Parang pinunit ang puso ni Elias. Mahal niya lang yola niya. Siya ang nagpalaki sa kanya. Ngunit alam din niyang kung hindi siya kikilos, maaring mawala si Junjun. Kaya lumuson siya sa agos. "Junjun, kumapit ka!" Malamig ang tubig, malakas ang agos, ilang beses siyang muntik matanggay. May tumamang kahoy sa kanyang tagiliran, napangiwi siya sa sakit, ngunit patuloy. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang huni. "Tukko! Tukko! Tukko!" Napalingon si Elias. Sa paningin ng ibang tao, may kakaibang kislap lamang sa tubig. May malamig na hangin dumaan mula sa ilog. May alon na parang hinahawi ng hindi nakikitang kamay. Ngulit sa mata ni na Elias at Apong Nardo, lumitaw si Silab. Lumalaki siya sa dilim. Mula sa laki ng aso, naging sinlaki ng kalabaw. Pagkatapos ay mas lumaki pa hanggang ang katawan niya ay gumapang sa gilid ng apartment building. Ang pilak niyang kaliskis ay naging ginto sa liwanag ng buwan. Ang marka sa noon niyang hugis susi ay nagliwanag na parang bituin. "Silab!" bulong ni Elias, halos maluha. "Tulungan mo kami!" Hinampas ni Silab ang buntot sa tubig. Ang agos sa paligid ni Junjun ay biglang humina, sapat para makalapit si Elias. Inabot niya ang bata at hinila palapit sa kanya. "Kuya Elias!" iyak si Junjun. "Kumapit ka sa leeg ko!" Hinampas ni Silab ang buntot sa tubig. Ang agos sa paligid ni Junjun ay biglang humina, sapat para makalapit si Elias.
Inabot niya ang bata at hinila palapit sa kanya. "Kuya Elias!" umiiyak si Junjun. "Kumapit ka sa leeg ko!" Habang pabalik sila, may malakas na agos na dumaan sa bahagi ng apartment building. Ang lupa sa ilalim ng isang poste ay biglang lumambot. May sumigaw, "Bumabagsak ang gilid!" Gumapang si Silab sa gilid ng gusali. Sa bawat yapak niya, kumikislap ang lupa. Ang bahagi ng pundasyon na binabayo ng tubig ay biglang tumibay. Ang mga poste na kinakalampag ng agos ay nanatiling tuwid. Muli niyang hinampas ang buntot sa tubig at ang rumaragasang agos ay tila nahati. Hindi nawala ang baha, ngunit nagbago ang direksyon nito. Ang tubig na papasok sana sa mismong apartment building ay nahawi papunta sa mas ligtas na daluyan. Ang mga lumulutang na kahoy ay umiwas sa mga tao. Ang agos na muntik tumangay sa bata ay unti-unti na humina. "Bakit parang humihiwalay ang tubig?" sigaw ng isang lalaki. "Dalian ninyo! Ilikas ang mga tao!" sigaw naman ni Elias. Hindi nila alam na si Silab ang humahawi sa tubig. Hindi nila alam na ang malamig na hangin na gumagapang sa paligid ay galing sa kanyang kapangyarihan. Hindi nila alam na may sinaunang tagapagbantay ng ilog na kumikilos sa dilim upang iligtas sila. Sa gilid ng ilog, nakita ni Tomas si Bruno na tumatakbo palayo. "Bruno!" sigaw niya. Lumingon si Bruno. "Bakit ka nandito?" "May mga tao rito! Niloloko niyo ako!" Sinuntok ni Bruno si Tomas sa tiyan. Nagpaluhod ito sa tubig. "Akala mo ba may pakialam si Don Severino sa mga taong ito?" Nang akmang alis na si Bruno, may nahulog mula sa bulsa niya. Isang maliit na diamante na nakuha ng tauhan niya mula sa bahay ni Elias noong minsang nagmanman sila sa paligid. Dinampot niya ito, ngunit bigla itong bumigat. "Ano ito?" sigaw niya. Ang diamante ay naging itim na bato, mabigat at tila dumikit sa kanyang kamay. Hindi niya ito mabitawan. Habang sinusubukan niyang tumakas, lalo siyang bumagal sa tubig. Tomas, kahit masakit ang tiyan, ay tumayo at sumigaw. "Hindi ito aksidente! Sila ang sumira sa flood barrier! Sila ang nagbara sa drainage!" Nagulat ang mga tao. "Tomas!" sigaw ni Elias. Umiiyak si Tomas habang hawak ang cellphone niya. "Na-record ko! Narito ang video! Narito ang usapan nila Bruno! Binayaran nila ako! Patawarin niyo ako! Pero hindi ko kayang hayaang malunod kayo!" Ipinakita niya ang video. Kitang-kita roon si Bruno at mga tauhan habang sinisira ang suporta ng flood barrier at hinaharangan ng drainage. Dumating si Attorney Lira na tinawagan ni Elias bago pa lumala ang sitwasyon. Kasama niya ang ilang pulis at barangay rescue team. Nahuli si Bruno habang hirap na hirap sa mabigat na batong nakakapit sa kanyang kamay. Ang ibang tauhan ay nagtangkang tumakas, ngunit naharang sila ng mga residente. Kinabukasan, dumating si Don Severino kasama ang demolition team. May dala siyang peking report mula sa tiwaling engineer. Nangingiti siya. Kunwari ay nag-aalala. "Nakikita niyo na?" malakas niyang sabi sa mga residente. "Delikado ang lugar na ito. Delikado ang apartment na ipinangangako ni Elias. Para sa kaligtasan niyo, kailangan nitong gibain." Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, humarap si Elias. Basa pa ang damit, pagod ang mukha, may sugat sa braso, ngunit matatag ang loob. Hindi delikado ang bahay na itinayo para sa mahihirap. Ang delikado ay ang taong handang ilubog ang isang komunidad lalang para makuha ang lupa. Inilabas ni Tomas ang video. Inilabas ni Attorney Lira ang dokumento ng peking report. May mga testigo, may mga ebidensya, may kuha ng CCTV mula sa malapit na tindahan. Namutla si Don Severino. "Paninira ito," sabi niya.
Ngunit nang kunin niya mula sa bulsa ang isang piraso ng gintong balat na ninakaw ng tauhan niya at ipakitang ebidensya raw ng iligal na yaman ni Elias, bigla itong naging putik sa kanyang kamay. Nagulat ang lahat. "Ano yan?" tanong ng isang pulis. Hindi makasagot si Don Severino. Ang putik ay tumulo sa kanyang mamahaling relo, sa kanyang puting manggas at sa kanyang makinis na sapatos. Sa di kalayuan, nakadapo si Silab sa bubong ng hindi pa tapos na apartment. Walang nakakita sa kanya maliban kina Elias at apong Nardo. Tahimik siyang humuni. Tukko, tukko, tukko. Hindi iyon huni ng galit. Huni iyon ng katotohanang hindi na kayang lunudin. Matapos ang gabing umangat ang ilog, hindi agad bumalik sa normal ang buhay sa komunidad. May takot pa rin sa puso ng mga tao. May mga gamit na inanod. May ilang bahay na nasira. May mga pamilyang ilang gabing hindi nakatulog ng maayos. Ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi na sila madaling matitinag. Dahil sa ebidensyang hawak ni Tomas, sa video ng mga residente at sa tulong ni Attorney Lira, naharap sa kaso si Don Severino. Lumabas din ang iba pa niyang kasalanan, panunuhol, pananakot sa ibang komunidad, paggawa ng peking report at sa pilitang pagpapaalis sa mahihirap para sa kanyang mga proyekto. Si Bruno naman ay nakulong. Ang ibang tauhan niya ay nagturo rin kay Don Severino para gumaan ang kanilang kaso. Sa komunidad, si Tomas ang pinakamahirap harapin. Maraming galit sa kanya. May ilan na gustong paalisin siya. May ilan na ayaw na siyang kausapin. Isang umaga, pumunta siya kay Elias. Payat ang mukha, namumugto ang mata, at halatang ilang gabi nang hindi nakatulog. "Hindi ko alam kung paano magsisimula," sabi ni Tomas. Nasa construction site si Elias noon, hawak ang martilyo. Tumingin siya kay Tomas ngunit hindi malamig ang tingin niya. Pagod lamang. "Magsimula ka sa totoo," sagot niya. "Nainggit ako. Nung nakita kitang umaangat, naisip ko, bakit ikaw? Pareho naman tayong mahirap, pareho tayong lumaki sa putik. Pero ikaw, nagkaroon ng pagkakataon. Ako naiwan. Hindi ako umangat para iwan kayo." "Alam ko na ngayon," mahina niyang sabi. "Pero noon, ayokong maniwala. Mas madali kasing isipin na may daya ka kaysa tanggapin na mas matibay ang puso mo kaysa sa akin." Tahimik si Elias. Lumuhod si Tomas sa lupa. "Patawarin mo ako. Hindi ko hinihinging kalimutan mo. Gusto ko lang bumawi." Lumapit si Elias at iniabot ang martilyo. "Kung gusto mong bumawi, tumayo ka. Maraming kailangang ayusin." Napatingin si Tomas sa martilyo. Dahan-dahan niya itong tinanggap. Mula noon, araw-araw siyang tumulong sa construction. Hindi madali. Maraming hindi kumakausap sa kanya. May mga batang umiiwas. May mga matatandang umiiling kapag nakikita siya. Ngunit tiniis niya iyon. Nagbuhat siya ng semento, pintura, naglinis ng putik na iniwan ng baha. Tumulong siyang ayusin ang flood barrier na sinira ni Bruno. Hindi siya binayaran sa unang mga linggo at hindi siya nagreklamo. Unti-unti, nakita ng mga tao na totoo ang kanyang pagsisisi. Samantala, ipinagpatuloy ni Elias ang apartment building. Mas pinaganda nila ito. Nagdagdag sila ng mas mataas at mas matibay na flood barrier, maaayos na drainage, water pump, emergency alarm, maliit na clinic, reading room para sa mga bata at livelihood center kung saan maaaring matuto ng pananahi, pagkakarpintero, pagluluto at maliliit na negosyo. Ginamit din ni Elias ang van para sa community emergency service. Kapag may kailangang dalhin sa ospital, bukas ito. Kapag may batang kailangang ihatid sa check-up, ginagamit ito. Kapag may matandang hindi makalakad, si Elias mismo ang nagmamaneho. Nang matapos ang unang apartment building, hindi engranding ribbon cutting ang ginawa nila. Walang politikong nagpakuha ng litrato, walang malaking tarpaulin na may mukha ni Elias. Sa halip, simpleng salo-salo lang. May pansit, tinapay, sopas,
kanin, adobo, gulay at prutas. Sa iba, simpleng pagkain iyon, pero sa komunidad, piyesta iyon ng pag-asa. Habang kumakain ng mga tao, nakaupo si Apong Nardo sa isang bangko sa bakuran. Malinis na ang paligid, may maliit na palaruan, may mga batang tumatakbo ng hindi lumulubog sa putik, may mga nanay na nagtatawanan habang nag-aayos ng pagkain, may mga tatay na nag-uusap tungkol sa trabaho sa bagong livelihood center. Lumapit si Elias at umupo sa tabi ng lolo niya. "Pagod po ba kayo?" "Pagod," sagot ang matanda, "pero masaya." Napangiti si Elias. Sa gilid ng bakuran, sa lilim ng isang lumang poste, tahimik na nakadapo si Silab. Walang ibang nakikita sa kanya. Sa mata ng mga tao, iyon ay anino lamang. Ngunit kina Elias at Apong Nardo, malinaw ang kanyang anyo, pilak ang kaliskis, may markang hugis susi sa noo at may matang payapa. "Lolo," sabi ni Elias, "minsan natatakot pa rin ako. Baka isang araw mawala ang lahat." "Lahat ng bagay pwedeng mawala. Pera, bahay, sasakyan, ginto. Pero may isang bagay na hindi dapat mawala." "Ano po?" "Ang dahilan kung bakit mo ito sinimulan." Tumingin si Elias sa mga tao. Naalala niya ang dating barong-barong, ang tumutululubog na bubong, ang gutom, ang baha, ang gabing iniligtas niya si Silab, ang unang gintong balat, ang perlas para kay Junjun, ang unang bahay nila, ang second-hand van, ang baha, ang pagtataksil ni Tomas, ang pagbangon ng lahat. Sa dami ng nangyari, parang napakalayo na ng nilalakbay nila, pero sa puso niya, malinaw pa rin ang una niyang pangarap. Bahay na hindi kinakatakutan ng ulan, buhay na may dignidad, ginhawa na hindi ipinagdadamot. Lumapit si Aling Minda kasama si Junjun. Malusog na ang bata, may maliit na papel. "Kuya Elias," sabi ni Junjun, "ginuhit ko po kayo." Kinuha ni Elias ang papel. Nakaguhit doon ang apartment building, ang van, si Elias na may martilyo at si Apong Nardo na nakaupo sa bangko. Sa gilid ng drawing, may kakaibang anino na parang tuko. Nakibahan sandali si Elias. "Nakita mo ito?" tanong niya. Itinuro ang anino. Umiling si Junjun. "Hindi po, basta po naisip ko lang lagyan ng bantay." Napatingin si Elias kay Silab. Tahimik itong kumislap. Gumiti si Apong Nardo. Minsan, bulong ng matanda. Kahit hindi nakikita ng mata, nararamdaman ng puso. Kinagabihan, matapos ang salo-salo, tahimik na ang buong apartment community. Sa mga bintana may ilaw. Sa loob ng mga unit, may mga pamilyang unang beses matutulog ng hindi takot sa baha. May mga batang nakahiga sa tuyong higaan. May mga nanay na nagpapahinga nang hindi nangangamba na gigibain ng bahay kinabukasan. Sa isang unit sa ikalawang palapag, nagising ang isang batang babae. Narinig niya ang mahina ngunit malinaw na huni mula sa bubong. "Tuko, tuko, tuko." Bumangon siya at tumingin sa bintana. "Ma," bulong niya sa kanyang ina. "Narinig mo yun?" Inantok na sumagot ang nanay niya. "Tuko lang siguro anak, matulog ka na." Tumingin muli ang bata sa labas. Wala siyang nakita. Walang hayop, walang anino. Liwanag lamang ng buwan sa malinis na bakuran at malamig na hanging dumaraan. Ngunit sa dibdib niya, may kakaibang kapanatagan. "Ma," mahina niyang sabi, "parang may nagbabantay sa atin." Hindi na sumagot ang ina. Nakatulog na ito sa pagod. Sa rooftop, nakatayo si Elias kasama si Apong Nardo. Nasa tabi nila si Silab, nakadapo sa mababang pader. Mula roon, tanaw nila ang ilog Pasig. Hindi pa ito ganap na malinis, hindi pa nawawala ang lahat ng problema, ngunit sa tubig may kaunting kislap ng buwan. May nalagas na maliit na balat kay Silab.
Naging ginto ito sa palad ni Elias. May lumitaw na huling mensahe. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang hawak ng kamay, kundi ang naiaangat ng puso. Hindi nagsalita si Elias. Naningilid ang luha niya. Si Apong Nardo naman ay tumingin sa kanya at gumiti. "Apo," sabi ng matanda, "akala ko noon ang pinakamalaking biyaya ay ang gintong balat, perlas at diamante." Tumingin si Elias sa kanya. "Ano po pala, lolo?" Tumingin si Apong Nardo sa mga ilaw ng apartment, sa mga pamilyang ligtas, sa komunidad na unti-unting bumabangon. Ang tunay na biyaya ay ang pusong hindi nagbago kahit bigyan ng kayamanan. Tahimik na humuni si Silab. Tuko, tuko, tuko. Parang paalala, parang dasal, parang lihim na bantay ng ilog. Mula noon, nagpatuloy si Elias sa pagtulong. Hindi siya naging perpekto. May mga araw na napapagod siya. May mga gabing natatakot siya. May mga taong patuloy na nagdududa, ngunit sa bawat pagkakataong nanghihina siya, naaalala niya ang sinabi ni Apong Nardo. Hindi masama ang guminhawa. Ang masama ay kalimutang may iba pang naghihintay pa rin ng liwanag. Si Silab ay nanatiling lihim. Walang nakakaalam sa tunay niyang anyo maliban kina Elias at Apong Nardo. Sa mga tao, ang apartment community ay bunga ng kabutihan, sipag at misteryosong biyaya. Sa ilan, himala. Sa iba, tsamba. Sa marami, inspirasyon. Ngunit sa gabing tahimik ang ilog, kapag kabilugan ng buwan at ang hangin ay malamig, may mga batang nagsasabing may naririnig silang huni mula sa lumang bahay na bato. Tuko, tuko, tuko. At minsan, sa gilid ng tubig, may makikitang kislap na pilaka sa dilim. Hindi nila alam kung ano yon. Hindi nila alam na sa lilim ng lunsod may sinaunang tagapagbantay na patuloy na gumagapang sa pagitan ng bahay, ilog at pangarap. Si Silab, ang mahiwagang tuko ng tabing ilog Pasig. Hindi siya nagbibigay ng yaman sa gahaman. Hindi siya nagpapakita sa mapagmataas. Hindi siya nagpapagamit sa taong gustong mangapi. Ngunit sa pusong marunong tumulong, sa kamay na marunong magbahagi at sa taong hindi nakakalimot sa pinanggalingan, nananatili siyang bantay. At hanggang may taong tulad ni Elias na handang gamitin ang biyaya para sa kapwa, patuloy na sisilab ang liwanag sa gitna ng dilim.